Okay, welcome back po sa ating mga kabrum-brum, mga kapaps, mga kaibigan at mga kamag-anak. Ayan, welcome back po sa ating munting channel, sa Kuya Manny Channel. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa aking channel. May bago tayong pag-uusapan tungkol sa mga nakaka-stress sa kaganapan sa ating delivery services o kay Lalamove particularly. So, yan, pero bago yan, i-shout out muna natin yung ating mga bagong kaibigan at saka mga bagong subscriber. Yan, importante yan para makita rin nila ang kanilang mga pangalan sa YouTube. Ayan, tingnan natin. Ayan po ang ating mga subscriber at mga kaibigan. Unahin na natin si Nel Marcy Gold. Ayan, Street Life Philippines. Ayan, Clark Tolentino. Ayan, shout out sa iyo, Clark Tolentino. Ricky TV Vlog. Ayan, ang bago-bago natin bagong subscriber. And Nel Marcy God. Ayan, yan yung ating mga bagong subscriber po. At meron din po sila mga YouTube channel, so puntahan na rin po sila yung kanilang mga YouTube channel. At lalong-lalo na po yung aking pinsana si Kapitbahay USA. Yan po, madalas po yung bumadalaw sa ating mga video. Maraming salamat. What's up guys? Huwag kang maingay dyan, ganoon ka sa loob. Ayan, pag-usapan natin ay tungkol sa mga stressful sa ating mga ginagawa sa Lalamove. So, ito po yung mga, ayan, nabanggit ko na ang iwas stress. Pag-usapan natin ang mga stress sa biyahe. So, yan, mga stress sa biyahe, diba? So, lalong-lalo kung halimbawa, lalo sa mga baguhan, so kailangan nila itong ma-take note. So, unahin na natin yung unang-unang ating tatalakay, yung walang sumasagot sa tawag. So, yan, walang sumasagot sa tawag. Kahit na doon sa pick up, sa drop off, o kaya doon sa contact order. So, kadalasan tatlo yung tinatawagan natin doon sa sa mga booking details natin. Minsan hindi mo na maintindihan kung bakit walang sumasagot, tapos minsan alanganin lugar ka pa, o kaya halimbawa sa Maynila, napakahirap kapag walang walang sumasagot sa tawag mo. Minsan hindi makontak, o kaya minsan walang signal, lalo na sa Maynila, napakahirap mag-parking doon. So sana yung mga customer naman, pag nag-book sila, inote nila na halimbawa wala silang signal, mag-note naman sila para alam ni driver, diba? So simple lang naman kung halimbawa ganun lagi, kasi kadalasan naman alam nila na wala silang signal doon sa lugar nila. Mag-note lang sila doon sa kanilang booking details para malaman din na driver na ganun pala yung sitwasyon doon. So malilesen yung kanyang stress, diba? So ayan po yung doon sa una natin, yung walang sumasagot sa tawag. And then pangalawa, mali ang PIN. So ayan, isa pa rin yan sa nakaka-stress sa ating mga driver, ang mali ang PIN ni customer. Kadalasan alam naman ni customer na yung area na yun hindi talaga napapasok ng Google, hindi siya ma-PIN. So dapat mag-note pa rin siya. Importante rin yung note, napaka-importante talaga ng note. Dapat mag-note siya na, sir, iba hindi namin ma-pin yung location namin, so sa katabi namin o kaya sa kabilang lugar lang, o kaya mayroong mayroong landmark. Okay, halimbawa mayroong landmark, so yung landmark na lang yung ipin niya, tapos mag-note na lang siya na malapit lang siya doon sa lugar na yun. Magbigay siya ng instructions. Yun po yung dapat natin gagawin, mga ka-customer, di ba? And then yung pangatlo, yung parcel. Awa ng Diyos, hindi pa gagawa, nag-book na si madam. Kadalasan sa akin yan, pupunta ko sa isang location, sabi ko, ma'am, minsan tatawagan ko, tapos sabi niya, okay na sir, pwede pick upin. Tapos pagdating mo pala doon sa location, hindi pala ready yung kanyang parcel, tapos ang dami pang gagawin. Diyos ko po, minsan nakaka-stress yung ganong situation na si madam
kinonfirm niya na ready to pick up na, yung pala ginagawa pala niya yung parcel na. Tapos pagdating ng ng waiting time, kasi 'di ba meron tayong sinasabi na may waiting time naman talaga yung mga driver, kaso nga lang pag inimpose mo naman yan kay madam o kaya kay customer na kasi mangot, tapos kung magbibigay naman siya ng ng dagdag na para doon sa waiting time na kasi mangot, tapos i-rate ka niya ng sobrang baba, so kawawa talaga si driver pag ganun si madam. Wag naman sanang ganun madam, di ba? Wag masyadong madamot. And then pang-apat, eto yung pang-apat, yung nakakainis din ito sa mga driver, yung tawag ng tawag si customer habang nagdadrive si driver. So lalo na kung nasa highway ka, tapos ng tawag si madam, so nakaka-stress, tawag ng tanong kung nasaan yung location mo, daig mo pa yung jowa niya, di ba? Napaka-stressful yung ganung situation na tawag, lalo kung sa Maynila ka, tawag si madam, mahuhuli ka dyan kasi bawal mag-cellphone habang nagdadrive. Yan, tandaan po natin mga mamang driver na bawal po mag-cellphone habang nagdadrive. At saka ma'am, huwag na po natin gagawin yan, natawag kayo ng tawag. Okay lang tawag kayo once, dalawang beses. Pero yung madalas naman talaga na tatawagan ko nyo halos minuto, sir, nasaan na kayo? Yak! Diba? Nakakainit ng ulo kayo. And then, pang-lima na pala. Yung cancel si madam. Ayan. Minsan, hindi mo siya matawagan. Siyempre wala kang choice kasi kung magka-cancel ka, bababa talaga yung rating mo. Tapos si madam hindi nga sumasagot, siyempre mapipilitan nga pumunta dun sa drop off. Tapos pagdating mo sa drop off, cancel na pala. Ayan, napakahirap ng ganung sitwasyon. Diba? So yan, hindi man nating tinalakay ngayon. 5 lang yan pero marami pa talaga mga sitwasyon na nakaka-stress doon sa larangan ng pag-pick up at pag-drop off ng lalamove. So isa po yan sa mga dapat natin iwasan. So paano natin iwasan yung mga ganyang sitwasyon? Siyempre dapat mapanood nyo tong video na to, kasi kung hindi nyo napanood yung video to, hindi nyo malalaman kung paano iwasan yung mga ganyang stressful na senaryo sa pagiging isang delivery services driver. So maraming salamat po sa mga nanood. Ayan, at maraming nagpapasalamat din ako sa walang sawang, walang kwentang mga sinasabi ni Kuya Manny. So yan, kidding aside, talagang dapat natin malaman na meron talagang ganyang senaryo, at minsan kasi hindi rin naintindihan ni customer yung mga ganyang kaganapan. So di ba, sana maintindihan natin lahat na pare-paras din tayong nangangailangan ng oras at nangangailangan ng syempre ng pera, kasi nga kadalasan yung mga customer sobra naman, wala ang baba na ganang per, tapos sasabihin pang sir, bawal mag double book. Nako, o kaya punong-puno naman yung sasakyan, hindi ka na makakapag double book. So sana naman madagdagan nyo yung kanyang kaalaman patungkol dito para mayroon namang tips si Kuya Manny. Maraming salamat po and thank you very much. And ingat po sa ating lahat mga kapaps and mga kakaibigan. Maraming salamat po. Thank you very much.